Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil sa lagi tayong gumagawa ng handicraft gamit ang dahon ng nyug, ay kumuha naman tayo dito ng nito si taas ng bundok para ito na naman ang gagawin natin sombrero. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Pagkakit ko dito si taas ng bundok ay nanguha kagad ako dito ng nito. Dito lang malapit sa aming kubo habang ang aking biyanan at ang kanyang mga kasamahan ay nagsisimula na namang magkanggot dito ng niyog. Marami din kasi nag-comment sa aking mga video na subukan ko din daw gumawa ng mga handicraft gamit itong nito. Nanguha na din kami nito nakaraan kaso yung mga nagawa ko lang ay patungan ng kaldero. At habang nangunguha ako dito sa mga masukal na damo ay nadaanan ako dito ng aking bayaw. Naghahakot siya dito ng niyog papunta doon sa baba ng bundok. Bunsong kapatid ito ng aking asawa. Tumutulong ito para may pang-allowance dahil nag-aaral pa ito sa kolehiyo. Tapos yung mga kinukuha ko dito nito ay mayroong malalaki at maliliit na balag para hindi ko na ito kailangan pang bibiyakin kapag gumagawa na tayo dito ng sombrero. At tamang masidin tayo dito sa ating paligid at bago tayo manguha ay tinitingnan muna natin kung may ahas tayong matatapakan o may bahay ng bubuyog tayong madadaanan para maiwasan natin ang sakuna na hindi natin inaasahan. At kung medyo marami na itong aking nakuha ay kagad naman akong bumalik dito sa aming kubo para makapagsimula na tayo dito gumawa ng sombrero. Gumawa pala ako dito ng basket na karaan gamit itong kawayan kaya medyo makalat itong aking pinagpupwestuhan at sinimulan ko na dito linisan itong mga nito nating kinuha. Bali na dito na pala ang aking biyanan at ang aking tiyuhin nasa loob ng kubo kumakain at sila yung kausap ko dito mga kapugi. Habang tayo ay nagbibiyak nitong kawayan, niyayaya nila ako ditong kumain kaso ang sabi ko ay busog pa ako dahil kumain na ako bago umakyat dito sa bundok at meron din ako ditong dalang baon na kanin kaya anumang oras ay pwede naman tayong kumain. Kaso kapag nalibang na ako sa mga ginagawa ko ay nakakalimutan ko na itong aking pagkain. First time ko ditong gumawa ng sombrero gamit ang nito mga kapugi at yung gagawin kong frame niya ay yung kawayan kaya hinati-hati ko ito hanggang sa ninipis na itong katawan at nung natapos na silang nananghalian ay pumunta dito ang aking tiyuhin para tingnan yung aking mga ginagawa at nakita niya din itong aking bagong bili na itak at nagsuggest din siya dito kung anong mga nito yung magandang kukunin sa susunod at pinakita niya dito yung ginawa ko nakaraan at tamang panood lang siya dito habang nagpapahinga dahil pagpatak ng alas 12 ng tanghali ay magkakanggotan naman sila ng nyog dito sa taas ng bundok at ang sabi dito ang aking biyanan kung dala ko daw yung isang cellphone na mayroong pelikula para habang nagpapahinga sila dito ay mayroon silang pinapanood. Buti ay hindi ko ito nakalimutang dalhin kaya mayroon sila ditong libangan na dalawa at natapos na rin ako dito sa pagkaliskis nitong kawayan. Atin lang itong pinutulan na sakto lang sa ating kailangan sa lahat ng party sa paggawa ng sombrero mga kapugi. Itong paglagay ng frame gamit ang kawayan ay dito ako medyo nahirapang pag-isahin dahil pag hindi mo ito tinalian ng tama ay nabubuwag ito sa kanyang pwesto. Buti ay nagawa ko naman ito ng maayos mga kapugi. Pagkalipas ng ilang paghabi ay nagdagdag ako dito ng kawayan at sinuksok ko lang dito sa kada sulok ng nito na mayroong partner bawat isa. Pinagpatuloy ulit ang paghabi gamit itong nito para bumilog o kumorba itong ating hinahabi ay ginamitan ko ito ng ginawa nating basket mga kapugi at tinali ko lang dito pansamantala yung hindi siya gumagalaw habang tinatahiyaan natin ito dahil kulang tayo dito sa kagamitan kaya hinahanapan ko lang ito ng paraan mga kapugi at napansin ko ay parang natatagalan ako dito sa aking ginagawa kaya tinanggal ko ito dito at gumawa ng bagong paraan para kumorba ito at ito na din sa wakas ang solusyon sa problema ko. At bago ko pala ito inilagay mga kapugi ay isinukat ko muna ito sa aking ulo itong ginawa kong bilog na kawayan para kapag matapos man tayo dito sa paghabi ay siguradong sakto ang sukat nito kapag sinuot na natin ito. Madali lang ang paghabi mga kapugi simula umpisa hanggang matapos ito ay paulit-ulit lang ang yung mga ginagawa kaso ang kailangan mo lang dito ay mahabang pasensya dahil sa sobrang mabusisi itong gawin mga kapugi. Kapag sa dahon ng nyug ako gumagawa ng sombrero ay inaabot lang ako ng mga ilang minuto pero kapag dito sa nito mo gagawin ay nakaabot ako ng 2 oras na mahigit sa paghahabi lang nito. Siguro natagalan tayo dahil sa first time natin gumawa ng sombrero gamit ang nakuha nating nito at sa oras na ito ay dito ko natin nanggal ang ginawa nating bilog dahil may holman na ito para sa ating ulo at madali na lang sa akin ang paghabi dito dahil sa wala ng sagabal at hindi mo na kailangan pang isuksok at ginupitan ko na din dito ang bawat dulo ng frame na kawayan dahil maiksi lang naman dito yung ating kailangan. Pagkatapos ay binalik ko ito ng dahan-dahan para hindi ito maputol ng lubusan. Ito yung magsisilbing guide sa paghabi dito sa tagiliran para hindi bumalik sa pagkakatayo itong kawayan ay inilapat ko ito sa lamisa habang inunti-unti kong hinahabi ang bawat gilid dito para hindi ako mahirapan dito sa kakayo ko ay gumamit ako dito ng basket na ginawa ko para papatungan ang ginagawa kong sombrero at dito ko na pinagpatuloy ang paghahabi ko ng nito para mabuo lang ang gilid nitong sombrero. Hindi ako nagsasawang i-improve ang sarili kong mga kapugi. Kahit ano pwede natin subukan at matututunan basta ang malaga ay atin itong mapapakinabangan. At nung natapos na ako dito sa paghabi ay isinuksok ko lang dito ang dulo ng nito at ginupitan yung mga sobra na hindi na natin kailangan.
Pati na din itong dulo ng kawayan ay atin na din tinanggalan at para malinis na din siya tingnan. At para tumibay palalo itong ating sombrero ay tinalian ko din gamit ang nito ang bawat gilid nito. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. At ito na ang sombrero na ginawa ko gamit ang nito mga kapugi. Hindi man ito kagandahan at pulido, at least nakagawa tayo ng sombrero na magagamit natin dito sa taas ng bundok. At matagal pa itong masira kaysa sa dahon ng niyog. Kaso nga lang pagbaba ko dito ng bundok mga kapugi ay nagustuhan ito ng aking asawa, kaya balak niyang i-display na lang ito sa loob ng aming bahay. At gusto niya pang magpagawa ng dalawang maliliit para ilalagay dito sa gilid. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga pala kay At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.